Si Kanata ay hindi nahuhulog sa paakyat na seksyon, at si Ikeda ay napunta sa isang mahabang paliwanag. Sa buong mahabang karera niya, nalaman niya na ang 400 horsepower ay ang maximum na isang average na driver na maaaring hawakan sa circuit. Para sa karera sa mga pampublikong kalsada, ang bilang na ito ay nasa paligid ng 300 hanggang 350 horsepower, na mas mababa kumpara sa output ng maraming mga kotse sa MFG, nangangamba tungkol sa hindi nauunawa ang grip-to-weight ratio at ang katangian ng European high-end na mga kotse, napagpasyahan niya na sa mga kondisyon tulad ng karerang ito, ang power na available sa driver ay bumaba sa 200 hanggang 250 HP, na eksaktong katumbas ng lakas ng Kanata 86 na ay mayroon. Ang pangkat ng sentro ay pumasa sa linya ng pagtatapos sa pamamagitan ng hiwalay na mga pintuan ng tol, na ipinaliwanag bilang isang paraan upang madagdagan ang kakayahang makita habang pumasa sa isang makitid na lugar. Habang ang mga huling kotse ay pumasa sa gate, ang lahat ng mga racers ay nasa lap 2. Si Beckenbauer at So Atari ay lumapit sa death zone, kung saan pinaplano ni Cookie ang kanyang pag-atake, sumisid si So Atari sa loob ng isang sulok, na nagresulta sa pakikipag-ugnayan at nagsisimulang mag-slide ang Michael Skaman, nagbibigay daan nito kay Cookie na magkaroon ng mas magandang linya at sa kabila ng pagbangga ng 3 beses pa, nagagawa niyang humakbang pasulong. Ang dogfight sa death zone ay naglalagay sa lahat na nabigla sa pagtawag ni Tanaka na ito ang pinakadramatikong overtake sa kasaysayan ng MFG. Habang ipinapaliwanag ni Ikeda ang pag-overtake sa mga manunood, pinuri ni Michael si So Atari sa ginawa laban sa kanya. Ngunit planong bawiin ang unang posisyon, si Agnes ay nanonood ng live na broadcast mula sa bahay, na nagkomento tungkol sa karakter ni Michael. Ayon sa kanya, ang pagkawala ng karera ay ilalagay siya sa isang mabagal, ngunit ang karera ay ang tanging bagay na mahusay sa kanya, kaya hindi siya maaaring mawala. Habang nagpapatuloy ang laban, ang gitnang pack ay pumapasok sa death zone at dumaan sa Makuni Pass. Dito isinasagawa ni Kanata ang kanyang pag-atake kay Sakamoto, hinaharangan ang kanyang linya mula sa labas at pag-anod sa susunod na sulok. Nagpupumilit si Ikeda na ipaliwanag ang paglipat ni Kanata, ngunit ang isang bagay na napapansin niya ay ang pagbabago ng mga vertical na G na dahilan upang mawala ng balanse ang ilang mga driver, na ginamit ni Kanata sa kanyang kalamangan, si Keisuke na nanonood ng live mula sa kanyang opisina, na inaalala kung paano itinuro sa kanya ng kanyang kapatid ang trick na ito, inihayag niya ang kanyang sariling trick up na hinihintay niyang mailabas. Sa Angel's Booth, nakita ni Ren ang paglipat ni Kanata bilang drifting, tinatawag si Mo para palitan ang leaderboard at makatanggap ng tanong tungkol sa isang lugar na gusto niyang bisitahin, nagkwento siya tungkol sa isang yakiniku na lugar sa Asagaya, Tokyo, at hiniling kay Fumihiro na isama siya doon para sa hapunan, nagpa siya si Joyo na ilabas ang mga anghel para sa hapunan. Samantala, nahuli ni Kanata si Daigo, na nagbabala tungkol dito sa radyo. Ang pagtaas ng presyon at mad-ulash na mga kondisyon sa death zone ay nawalan siya ng kontrol at umikot sa gilid ng kalsada, lumabas siya mula sa kotse na walang pag-aalinlangan, ngunit hindi may pagpapatuloy ang karera at naghihintay na masagip, dahil doon, lahat ng ibang driver ay nakakakuha ng posisyon. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself